The Eternal Bloodline. Kabanata 65. Isang nakakaawa na boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng students hall at nagising si Nine. Yumigting ang kanyang mga ngipin at hinawakan ang isa sa kanyang mga tuhod, ito ay dumudugo. Malabo ang kanyang mga mata at ang tanging naririnig niya ay ang isang lalaking umiiyak sa tabi niya. Pagkaraan ng isang minuto, nang maging malinaw ang kanyang isip, nandilim ang kanyang mga mata habang mabilis na tumingin sa paligid ng pamilyar na hall. Hindi kalayuan sa kanya ay ang ilang estudyanteng nakahiga o nakaupo habang inaalagaan ang kanilang mga sugat. May ilang professors na tumatakbo dito at doon habang sinusubukang kalmayan ang mga estudyanteng nagpapanik. Sa kanyang kaliwa, isang gray-haired boy ang umiiyak habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng isang tao. Isang grupo ng mga hindi nasugatang estudyante ang nakatayo sa entrance ng hall na may seryosong ekspresyon. Nagbubulungan sila at tinitingnan ang mga nasugatang estudyante na may komplikadong ekspresyon. Nanubig ang mga mata ni Nine habang naaalala ang nangyari kanina. May ungol, inilipat niya ang masakit niyang katawan at tinapik ang balikat ng batang umiiyak sa tabi niya. Isa ito sa mga kambal na nasa array kasama niya at ang iba pa. Iba pa. Habang binabanggit ang kanyang mga kaibigan, nagmadali ang kanyang isip. Malubha ang sugat sa kanyang tuhod, pero kinagat niya ang kanyang ngipin at tumingin sa paligid ng masikip na hall na may panik na ekspresyon, sinusubukan na mahanap kahit isang pamilyar na mukha. Tumingin siya sa mga mukha ng mga estudyanteng nakaupo o nakahiga sa paligid niya, at may nakita siyang pamilyar na mukha. Lara. Huminga siya ng malalim, nakapikit ang mga mata nito at ang mga damit ay puno ng dugo, pero nang maramdaman ang normal nitong paghinga, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos makita si Lara, tumingin siya sa paligid pero wala siyang nakitang ibang pamilyar na mukha. Nanginginig ang kanyang puso habang binibilang niya ang mga nasugatang estudyante sa hall. 7, 17, 18 estudyante ang nasa hall. Ibig sabihin, mula sa 30 estudyante, 12 estudyante kasama ang blue-robed professor ay nawala sa array. Bumagsak si Nine sa sahig na may walang emosyong ekspresyon. Nakita niya na halos lahat ng estudyante sa hall ay nasugatan. Ibig bang sabihin, ang mga nawala ay nasugatan din. Sinadyang sirain ang array, halos imposible na makaligtas ang iba nang hindi nasasaktan. Alam kong may mangyayaring masama, pero nagpabeya ako. Sinumpa niya ang sarili at mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamao. Hindi, magiging okay sila, sigurado ako. Huminga ng malalim si Nine para ayusin ang kanyang paghinga. Tiningnan niya ang kanyang tuhod, mukhang binigyan siya ng professor ng healing potion nang walang malay dahil nakita niyang gumagaling na ang sugat, pero masyadong mabagal. Gamit ang isip, umikot ang mana sa kanyang katawan bago ito lumipat sa kanyang tuhod. Ang manipis na tabing ng mana ay dahan-daang kumalat mula sa kanyang balat at binuhay ang kanyang tuhod. Pagkaraan ng isang minuto, nawala ang sugat sa kanyang tuhod. Tumayo siya at pinigilan ang isang malapit na professor. Sir, nakita niyo na ba ang vice principal? Sinubukan niyang maging kalmado, pero ipinagkanulo siya ng kanyang boses dahil masyadong impatient ang tunog nito. Tiningnan ng professor si Nine na may kunot noo, pero itinuro niya ang hall. Sinusubukan nilang hanapin ang array coordinates. Natigil ang sinabi ng professor dahil mabilis na tumakbo si Nine palabas ng hall, nabangga niya ang ilang estudyante na nakatayo sa entrance, pero tinulak niya sila at tumakbo diretso sa lugar kung saan nangyari ang lahat. Tiningnan siya ng mga estudyante na may hindi nasisiyahang ekspresyon, pero bumantong hininga sila, iniisip na baka nawalan din ito ng miyembro ng pamilya tulad ng gray-haired boy na umiiyak sa hall. Tumakbo si Nine at pagkatapos lumiko, lumitaw siya sa square field. Ang array circle ay nasira sa maraming piraso at maraming hukay ang nakikita sa field. Mabilis na tumingin ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang pamilyar na figure na sumisigaw sa galit. Damn it! Damn it! Isang oras na, bakit hindi niyo pa rin mahanap ang simpleng coordinate? Mga walang silbi. Sigaw ni George kina Elder Elise at sa mga professors na ginagawa ang kanilang makakaya para mahanap ang coordinate sa sirang array. Bumantong hininga si Elder Elise at tumingin kay George, nakita niya ang frustration at galit sa mukha nito. Ginagawa na nila ang kanilang makakaya para mahanap ang coordinates, pero mukhang pinlano ng babae ang lahat dahil nang masira ang array, ang coordinates ay nag-ulo. Tiningnan ng Elder ang paisang mga professors na nanginginig sa ilalim ng pressure ni George. Hinusat niya ang kanyang ilong at nilapitan si George na may kunot noo. Sa tingin ko, hindi na natin mahahanap ang coordinates. Kailangan natin ng array master.
Sabi niya na may seryosong ekspresyon. Sinagot na ba ng principal ang tawag mo? Walang ekspresyon si George habang umiiling. Hindi pa. Kinuyam niya ang kanyang kamao. Saan kaya siya makakahanap ng array master? Bihira ang array masters at hindi madaling mahanap. Ang ibang professor sa academy ay may kaalaman tungkol sa arrays, pero tulad niya, basic lang ang kanilang alam, tulad ng pag-operate at pagsira ng ilang intermediate grade arrays. Sa huli, ang mga taong nag-aral ng propesyon na ito ay palaging kakaunti. Ang tanging array master sa academy ay si Elder Han na umalis sa kingdom 2 buwan na ang nakakaraan. Alam na alam ni George na hindi niya makokontak si Han pagkatapos nitong makapunta sa Central Continent. Ang tanging makakagawa nito ay ang principal, pero hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Isusumpa ko, kung may mangyari sa mga estudyante. Kahit sino pa yan, basta kasangkot, babalatan ko sila ng buhay. Mula sa isang sulok, tiningnan ni Nine ang sitwasyon. Nanginginig ang kanyang mga pupils nang marinig ang mga salita ng vice principal. Natigilan siya at kinuha ang communication crystal mula sa kanyang storage ring. Napansin ni George ang kanyang presensya, pero hindi siya nito tiningnan. Sa isang segundo, lumiwanag ang crystal at kinausap ni Nine ang isang tao bago lumapit kay Vice Principal na may seryosong ekspresyon. Sir! Sa wakas ay lumingon si George na may kunot noo. Huwag kang maglakad-lakad sa lugar na ito, bumalik ka. Nag-fidget si Nine at tumingin sa sirang array. Hindi, gusto ko lang sabihin ang isang bagay. May kilala akong mahusay sa arrays. Sana payagan mo siyang pumasok sa academy dahil kailangan nating mahanap ang coordinate sa lalong madaling panahon. Nakausap ko na ang tao, darating siya sa loob ng 1 oras. Lalong kumunat ang noo ni George. Hindi pinapayagan ng mga outsider na pumasok sa academy, kaya naman kahit na isiniwalat ang identity ni Nine sa kanya, hindi niya hinayaang pumasok ang mga taong sumusunod kay Nine sa academy. Sa huli, nanatili silang lahat sa labas ng academy. Kailangan ko ng maraming tulong hanggang sa makakontak ko ang principal. Ang mas maraming oras na nasasayang, mas mapanganib para sa mga bata. Tiningnan niya si Nine na may seryosong ekspresyon at tumango. Sige, papasukin ko ang individual. Nakalutang ang katawan ni Kyle sa ibabaw ng isang malamig na ibabaw. Saan man tumingin, makikita lamang ang nag-aapoy na asul na mga apoy, pero kakaiba, ang mga apoy ay hindi mainit. Sa halip, sapat na ang lamig nito para magpadala ng panginginig sa katawan ng sinuman. Magagandang asul na apoy ang dahan-daang umiikot sa kanyang katawan. Malabo at maulap ang lahat sa harap ni Kyle. Ang tanging nasa isip niya ay dapat siyang matulog. Napakatahimik. Lumutang ang kanyang katawan at ang mapanganib na apoy ay dahan-daang dumampi sa kanyang balat. Malamig ito, pero naramdaman ni Kyle na bahagi na ng kanyang katawan ang mga apoy. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang katawan at isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Panahon na. Nang lumitaw iyon, kumunat ang noo ni Kyle dahil sa kakulangan sa ginhawa. Ayaw pa niyang matulog, pero parang may nakakalimutan siyang mahalaga. Nagsimulang maging malinaw ang kanyang isipan habang nilalabanan niya ang pagnanais na hayaang balutin siya ng asul na apoy. Pagkaraan ng ilang minutong pagpupumiglas, isang maliit na alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. May hawak siyang malambot na bagay bago naging malabo ang lahat. Hindi ba? Bamulong siya at gumalaw ang kanyang mga daliri na nagkukuyong sa isang kamao. Bia! Naghintay si Kyle pero walang sumagot. Kumunat ang kanyang noo habang may nagyelong hininga na lumabas sa kanyang bibig. Mula sa malabo niyang paningin, nakita niya ang mga apoy sa paligid niya. Parang panaginip. Kailangan kong magising. Samantala, sa isang madilim at mamasamasang lugar sa ilalim ng lupa. Isang lalaking may pulang buhok at nasa middle-aged na ay naglalakad sa pagitan ng 2 hanay ng mga selda. Kayumanggi ang kanyang mga mata at maraming peklat ang nakikita sa kanyang mukha. May suot na maskara ang lalaki para maitago ang kalahati ng kanyang mukha. Habang gumagalaw siya sa pagitan ng mga selda, tiningnan niya ang mga kabataang nakatali sa loob na may ngisi. Madilim ang lugar, at ang tanging naririnig ay ang paminsan-minsang pag-click ng metal chain sa mga bilanggo. Pagkaraan ng ilang sandali, napunta ang mga mata ng lalaking may pulang buhok sa isang babaeng may asul na buhok na walang malay sa isa sa mga selda. Dinilaan niya ang kanyang lobby at tiningnan ang babae na may mainit na tingin. Sok! Ang ganda! Nakakaawa naman, hindi ako makakahawak ng kahit sino dahil lahat sila ay specimens na magiging potions na lang. Ha. Tumawa siya at tumingin sa 4 na lalaking nakatayo sa likuran niya.
Nilaipat na ba ang lahat ng bata sa lugar na ito? Isa sa apat na lalaki ang lumapit at tumango na may masamang ngiti. Lahat sila ay nawala ng malay dahil halos lahat sila ay nasugatan. Nasira ang array sa gitna kaya kalahati lang nila ang napunta sa pinaplanong lokasyon. Lalong lumawak ang ngiti ng lalaki. Huwag kang mag-alala, ang gusto ng master ay nasa mga lumitaw. Tumango si red-haired man na may kasiyahan. Ginawa na nila ang kanilang trabaho ng perpekto dahil sa isang baliw na babae na nagpakamatay para tapusin ang misyon. Nilaipat mo na ba ang halimaw? Oo, ginawa na namin. Malakas ang halimaw, pero nagtulungan kaming lahat para lagyan ng metal chain ang leeg nito. Kinuha pa namin ang storage rings ng bata at ipinadala ang lahat sa master. Napunta ang mga mata ng red-haired man sa isa sa mga selda, at ngumisi siya. Tingnan mo, mukhang may nagising na. Naglakad siya at tumingin sa golden-haired na gumagapang na individual na mukhang nagising dahil sa kanilang mga boses. Habang papalapit ang red-haired man sa selda, huminto siya dahil sinaman siya ng tingin ng golden-haired youth. Kumislap ang kanyang mga itim na mata sa galit habang sumisigaw siya sa kanila habang hawak ang mahabang metal bar sa harap niya. Sino ba kayo? Saan ito? Tumawa ang red-haired man. Importante ba iyon? Matulog ka na lang, tulad ng iba. Halos nakalimutan ko, prinsipe ka pala. Nandilim ang mga mata ni Carcel nang yumuko ang red-haired man sa harap niya habang tinitingnan siya na may pagkawalang galang. So what? Wala itong halaga kung sino ka dahil walang magliligtas sa iyo. Kung gusto mo ng payapa at walang sakit na buhay, manahimik ka na lang na parang isang masunuring tuta. Anyway, hindi naman tulad na may magagawa ka sa mga kaid ng nakakadena sa iyo. Isa sa mga lalaking nasa likuran ng red-haired man ay tumingin kay Carcel bago tumuro sa isang tao na nakahiga sa malapit na selda. Sa tingin ko, halos patay na ang black-haired na iyon. Nagyayelo ang katawan niya na parang yelo. Muntik na akong mabaliw nang hawakan ko siya. Kumunat ang noo ng red-haired man, nagpakita ng pagkadismaya, tumayo siya. Huwag mo pang hayaang mamatay. Abala ang master sa halimaw ngayon, pero kailangan niya ang mga batang ito para sa mga susunod na eksperimento. Kaya bigyan mo siya ng healing potion. Sabi niya na may mabigat na tono at sinenyasan ang isa sa mga lalaki na bigyan ng nagyayelong individual ng potion. Pagkatapos, lahat sila ay gumalaw sa pagitan ng mga selda para kumpirmahin na buhay ang lahat sa loob ng mga selda. Sinulyapan ng red-haired man si Carcel na may tawa at kasama ang apat na lalaking sumusunod sa kanya, umalis siya sa lugar. Sumumpa si Carcel at sinubukang hilahin ang metal bar sa harap niya, pero walang mana ang lumabas sa kanyang katawan. Damn it! Ang mga kaid ng ito. Kinakalikot niya ang kanyang mga kamay na hindi komportable, pareho ang kanyang mga palso ay nakatali ng metal chains. Pagkatapos tingnan ang mga kadena, naisip niya na ang mga kadena ay gawa sa isang espesyal na material na pumipigil sa kanya na gamitin ang mana sa kanyang katawan. Yumigting ang kanyang mga ngipin nang maramdaman niya ang malaking sugat sa kanyang balikat. Masyado siyang nakatuon sa red-haired man kanina at hindi niya napansin ang kanyang mga sugat. Huminga ng malalim si Carcel at tumayo na may kinagat na ngipin. May nakita siyang ibang tao na nakatali sa kanyang selda. Isa ito sa gray-haired twins. Mga pre, may nakakarinig ba sa akin? Sigaw niya habang pinapalo ang metal bars gamit ang kanyang mga kamao. Maya-maya pa, may narinig siyang mga ungol at may nakita siyang pamilyar na mukha na nakatayo sa tapat na selda. Trey! Nagpanik si Trey nang makita ang kanyang kalagayan, pero pagkatapos siyang pakalmayan ni Carcel, pareho nilang ginawa ang kanilang makakaya para gisingin ang iba. Pagkaraan ng ilang minutong pagpupumiglas, lahat ay gising na maliban sa black-haired youth na nakahiga sa huling selda. Nakakapanghinayang nakatahimikan ang bumabalot sa paligid ng mga selda, lahat ng nakakadena na estudyante ay nagising nang gumawa ng ingay sina Carcel at Trey. Nang una, nang imulat nila ang kanilang mga mata sa isang hindi pamilyar na lugar, nagulat sila at nanghina ang kanilang mga puso, pero pagkatapos ng ilang oras sa loob ng mga selda, mas kalmado na sila ngayon. Ilang nasugatang estudyante ang nakahiga sa malamig na sahig. Parehong nakatayo sina Carcel at Alec habang hawak ang mga metal bars. Napahinga sila ng malalim nang makita nila ang blue-robed professor na nakakadena sa huling selda. Umiling ang professor na may malungkot na ekspresyon. Si Oliver ang pangalan nito, isa siya sa pinakamatanda at pinakaloyal na professor sa academy. Nang mapili siyang sumama sa tournament kasama ang vice principal, labis ang kanyang saya dahil plus S rank lang siya, hindi tulad ng mga batang malalakas na professors, pero sino ba ang mag-aakala na mangyayari ang ganito?
Tinuro ni Oliver ang black-haired youth na nakahiga sa tapat niya. Bahagyang napangiwi siya dahil ang itim na kedena sa kanyang mga palso ay mas makapal kaysa sa mga bata. Kahit na nasa selda ko siya, hindi ko siya mahahawakan dahil masyadong malayo siya at pinipigilan ako ng mga kedena sa anumang labis na paggalaw. Nararamdaman kong humihinga siya, pero kahit gaano ko siya tawagin, hindi siya nagigising. Tiningnan ni Oliver ang ilang kabataan na kumapit sa mga metal bars na may frustrated na ekspresyon. Bamantong hininga siya. Mga bata, huwag kayong mag-alala, alam kong wala akong silbi ngayon, pero gagawin ko ang aking makakaya para protektahan kayong lahat hanggang sa magpadala ang Academy ng reinforcement. Huminga ng malalim si Alec. Tiningnan niya si Kyle na may naninangkit na mga mata. Bakit hindi siya nagigising? Sabi niya na may bahagyang naiinis na boses at tumingin sa mga selda. Ang bawat selda ay may 2 taong nakatali sa loob ng mga kadena. Damn it! Sumumpa si Alec at tumingin sa system notification. 5 oras na mula nang magising siya sa lugar na ito at wala namang silbi ang system. Ginamit niya ang system appraisal function sa mga kadena pero wala siyang nakuha. Ang mga kadena ay gawa sa isang espesyal na material na tinatawag na lithiol. Karaniwan itong ginagamit sa mga mapanganib na kriminal para selyuhan ang kanilang mana at lakas, ginagawa silang tulad ng ibang normal na hindi pa nagigising na tao. Huminga ng malalim si Alec at tumingin sa lahat. Mayroon ba sa inyo na may nakatagong artifacts na makakatulong sa atin? Walang sumagot, pero isang babae na nakasuot ng third-year uniform ang tumingin kay Alec na may kunot noo. Isa lang ang artifact ko at nasa storage ring ko. Tulad ko, marahil ay nilagay na rin ng iba ang kanilang artifact sa mga rings. Walang magdadala nito dahil nakakaabala. Ang tanging magagawa natin ay maghintay sa taong nagkulong sa atin dito. Baka maloloko natin sila at makatakas. Natigil ang kanyang sasabihin nang magsalita ang batang nasa tapat niyang selda na may kinakabahang boses. Jenny, paano natin sila maloloko? Naselyuhan ang mana natin. Hindi ko nga kayang labanan ang lower F negative rank monster gamit ang lakas ko ngayon. Kinagat ni Jenny ang kanyang ngipin. Ang mahabang pink na buhok niya ay nakatali sa isang ponytail at ang kanyang olive-colored na mga mata ay punong-puno ng galit. So ano ang gagawin natin, Lindsay? Hintayin na lang ba natin na patayin nila tayong lahat? Ang malakas niyang boses ay umalangaw-ngaw sa lahat ng dako at nanahimik si Lindsay. Isang tahimik na bata siya na mahilig sa kapayapaan. Sa buong buhay niya, wala siyang pakialam, pero nang marinig niyang magbibigay ng personal training sessions ang sikat na principal sa mga nakilaban sa tournament, nagsikap siya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pero pinagsisisihan na niya ang lahat. Kinurot ni Blaine na nakaupo sa likuran ni Jenny ang kanyang ilong. Wala na ang kanyang round glasses, marahil ay nahulog ito nang masira ang teleportation array. Sa tingin ko, hindi na tayo dapat mag-away sa sitwasyong ito. Magpapadala ng reinforcement ang academy. Lahat tayo ay top students, paano nila tayo hahayaang mamatay dito sa madilim na lugar na ito? Nagsalita siya na may kalmadong tono at tumayo. Tiningnan ni Blaine si Professor Oliver at binuksan ang bibig para magsalita, pero isang maliit na paggalaw sa likuran ng professor ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nagigising na si Kyle. Bamulong siya, pero halos lahat ng nakakadenang estudyante ay narinig siya. Lahat sila ay lumingon at tumingin sa black-haired youth na sa wakas ay gumalaw na pagkatapos ng matagal na panahon. Nagkatinginan sina Alec at Carcel at nakahinga ng maluwag. Ayos lang basta buhay silang lahat. Tumayo si Mia at naglakad papunta sa metal bars habang hinihila ang mga cade nang nakatali sa kanyang mga palso. Sana okay lang siya. Hindi ko nakita si Bia. Bamulong siya at tumingin sa labas. Hindi niya nakita si Kyle, pero ang tingin niya ay nasa mahabang daan sa pagitan ng 2 hanay ng mga bilangguan. Samantala, iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata na may ungol. Malabo ang lahat, pero nang igalaw niya ang kanyang kamay para kuskusin ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang bigat sa kanyang mga palso. Tumigas ang kanyang ekspresyon nang lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng pangyayari bago siya mawala sa array. Nanlaki ang kalahating nakabukas na mga mata ni Kyle habang hinihilan niya ang kanyang ibabang katawan para makaupo ng tuwid at tumingin sa paligid. Bia! Bia! Nakalimutan niyang huminga nang makita niya si Professor Oliver na nakakidena sa tapat niya. Ang walang emosyong tingin niya ay napunta sa mga metal bars, habang nakatingin sa labas, nakita niya ang maraming pamilyar na mukha. Lahat sila ay nakakidena at mukhang siya ang huling nagising. Nang makita ang mga mata ni Kyle, sumigaw si Carcel na may kaunting pag-aalala sa kanyang boses.
Okay ka lang. Naririnig mo ba ako? Hindi sumagot si Kyle at ipinikit ang kanyang mga mata saglit. Gusto niyang ayusin ang kanyang mga iniisip. Nang ma-activate ang teleportation array, medyo malabo ang kanyang isip. Gusto niyang i-activate ang skill na instant teleportation, pero alam niyang masisira ang kanyang katawan sa sandaling gamitin niya ang skill na iyon sa loob ng activated teleportation array. Nag-aral na siya tungkol sa arrays kaya alam na alam niya ang consequences ng kanyang mga gagawin. Kahit na magtagumpay siya at gamitin ang skill para makatakas, paano naman sina Bia at ang iba? Magagamit ko lang ang teleportation skill sa sarili ko. Mawawala si Bia sa array. Huminga ng malalim si Kyle at tumayo, tumingin siya sa labas. Saan tayo? May alam ba kayo? May buntong hininga, umiling si Alec. Wala, pero nasa ilalim tayo ng lupa. 5 oras na pero walang pumunta rito para tingnan tayo. Kinuyam ni Kyle ang mga kadena sa kanyang mga pulso dahil sa frustration. Hindi ko magamit ang mana ko, Og. Galit na siya dahil kahit na nararamdaman niya si Bia sa kanilang link, hindi ito sumasagot. Manatili ka lang naligtas saglit. Bamulong siya sa kanyang sarili at tumingin sa kanyang walang laman na mga daliri. Damn! Ang pinaghirapan kong gold coins at libu-libong mana stones, ang mga ancient books, at ang aking plus S rank sword. Nawala ang lahat. Sumigaw siya dahil sa frustration, tiningnan ni Professor Oliver si Kyle at kumurap ang kanyang mga mata. Ngumiti siya na iniisip na baka nagbibiro si Kyle para mapagan ang loob pero sumigaw din si Alec. Nawala rin ang sword ko. Mas mahalaga pa iyon sa iyo. Sumanghap si Alec at sumumpa sa kanyang sarili. Mahirap na nga siya, pero ngayon ay mas mahirap na siya tulad ng isang pulubi. Sinaman siya ng tingin ni Kyle. Anong mahalaga? Ang lumang sword mo ay isang piraso lang ng mahabang metal. Isa sa mga storage ring sa daliri ko ay supreme grade. Papatayin ko ang mga gagong iyon na nang ahas magnakaw sa akin. Nagngangalit si Kyle. Ito ang unang beses na nagkaroon siya ng malaking pagkawala. Tiningnan niya ang kanyang shirt, ang ordinaryong brooch ay naroon pa rin. Bakit nila ito iniwan? Hindi ba mas mabuting kunin na rin ito? Mabilis na tumingin ang kanyang mga mata sa hagdan sa dulo ng mga selda. Hinawakan niya ang puting hikaw sa kanyang tenga. Mukhang dahil sa lamig ng katawan ko, hindi nila ako masyadong pinansin. Nagulat si Professor Oliver at hindi lang siya ang nagulat sa sinabi ni Kyle. Ang Supreme Grade Ring ay hindi basta-bastang makukuha. Tiningnan ni Carcel sina Kyle at Alec at umiling na may buntong hininga. Ang atmosphere na dati ay tense at nakakatakot ay naging relax dahil nag-away sila. Huminga ng malalim si Kyle. Nag-click ang mga cade nang nakatali sa kanyang mga pulso habang papalapit siya sa mga metal bars. Tiningnan niya sina Alec at Carcel na may hindi alam na ekspresyon. Mamamatay ako saglit. Gumawa kayo ng ingay na sapat para ma-alerto ang lahat ng tao sa dulo ng hagdan na iyon. Bamulong siya ng dahan-dahan na may seryosong ekspresyon. Kumurap si Alec. Paano? Iwinagayway ni Kyle ang kanyang kamay at nahiga sa lupa. Wala na iyon. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Ako lang ang makakapagpanggap na patay dahil sa kondisyon ko. Kung may mamatay, malamang itatapon nila ang katawan dahil ito ay mabubulok. Sumigaw ng malakas dahil ayaw kong manatili sa lugar na ito kahit isang segundo pa. At si Bia. Ang boses ni Kyle ay naging bulong nang banggitin niya ang pangalan ni Bia. Nararamdaman kong malapit siya. Kailangan ko siyang hanapin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, malamig na ang kanyang katawan at kasama ang hikaw, hindi mahirap para sa kanya ang magpanggap na patay. Tiningnan ng iba ang katawan ni Kyle. Nagkatinginan sila na may seryosong ekspresyon. Isang malaking sugal ito. Kung mahuli sila, walang makakaligtas. Ang kinakabahang boses ni Lindsay ay umalangaw-ngaw habang nakatingin kay Kyle. Hindi ba natin kaya maghintay ng reinforcement ng Academy? Masyadong mapanganib. Minulat ni Kyle ang kanyang mga mata at tiningnan si Lindsay na may malamig na tingin. Paano kung hindi sila dumating sa tamang oras at lahat tayo ay mamatay? Kaya mo bang panagutan? Nanahimik si Lindsay at hindi na nang ahas na makipag-eye contact kay Kyle. How? May mahabang hininga, tiningnan ni Kyle ang kisame at ipinikit ulit ang kanyang mga mata. Si Alec ang unang sumigaw. Sumumpo siya at tinawag ang mga nagtali sa kanila na walang pusong mga hayop. Maya-maya pa, ang buong lugar ay nag-ulo na may mga metal chains na tumatama dito at doon habang ang mga estudyante ay sumisigaw ng malakas. Hinailan ni Carcel ang mga metal bars ng malakas at sinipa ang malapit na pader. Mga gagong ito, iligtas ninyo siya. Mamamatay na siya. Papatayin ko kayong lahat.
Ang kanyang boses ay kulog habang sumisigaw siya ng paulit-ulit. Ang ilan sa mga estudyante ay nagsasabi na ng mga kalokohan dahil pagkatapos sampain ang mga kidnappers at ang kanilang buong mga henerasyon, wala na silang masabi. Sa kanilang lahat, may isang taong nag-chant ng huling lecture na narinig niya sa classroom. Tiningnan ni Jenny si Blaine na walang masabi. Umiling siya at nagsimulang mag-chant ng lecture din. Samantala, sa labas ng underground chamber, dalawang matangkad na lalaking may itim na buhok ay nakatayo sa harap ng hagdan na papunta sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan sila habang hawak ang kanilang mga tenga. Isa sa kanila ang sumumpa. Kaya bang manahimik ang mga batang ito kahit isang segundo lang? Pare, nababaliw na sila. Sumagot ang isa at tumingin sa hagdan. Dapat ba nating tingnan sila? Umiling ang unang lalaki na may kunot noo. Hindi tayo pinapayagan. Teka, pupunta ako at ipaalam sa boss. Umalis siya at pagkatapos maglakad ng ilang sandali, kumatok siya sa isang pinto. Isang red-haired na individual ang nagbukas ng pinto at tiningnan siya na may pag-inat. Anong nangyari? Boss Larry, ang mga bata ay sumisigaw ng walang tigil. Sinasabi nilang may namatay doon. Kumunat ang noo ni Larry at sinenyasan ang lalaki na sumunod sa kanya habang tumatawag pa ng dalawang lalaki. Nilapitan niya ang hagdan na may apat na lalaking sumusunod sa kanya. Pagkatapos bumaba, hinawakan niya ang kanyang mga tenga dahil masyadong malakas ang mga boses. Ano ba ang problema ninyo? Gusto niyong mamatay? Sumigaw si Larry sa galit at sa wakas, ang mga nasa selda ay nanahimik. Hinawakan ni Alec ang mga metal bars at tiningnan siya na may nanubig na mga mata. Iligtas mo ang kaibigan ko. O kaya papatayin kita kahit na mamatay ako kasama mo. Emosyonal ang kanyang boses. Ang pag-arte ni Jenny ay mas magaling pa kaysa kay Alec dahil may mga luha na sa kanyang mga mata. Iligtas mo siya, please, hindi ko kaya. Ang kanyang boses ay natigil sa gitna habang bumagsak siya sa sahig na may hirap na paghinga. Nagulat si Alec. Tiningnan niya si Carcel at ang iba pa na may alam na ekspresyon. Masyado siyang nag-overact. Samantala, halos kumunot ang kilay ni Kyle nang marinig ang mga salita ni Jenny. Kinalma niya ang kanyang nag-aalalang puso. Patay na ako, huho. Lahat sila ay nanood habang ang pamilyar na masked man, si Larry ay naglakad papunta sa selda ni Kyle. Binuksan niya ang metal bars gamit ang susi at pumasok sa loob. Sino itong bata? Dumura siya sa lupa at sinipa ang katawan ni Kyle, pero nang mahawakan ng kanyang paa ang tiyan ni Kyle, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lamig. Huwag mong sabihin na totoo ang sinasabi ng mga batang ito at patay na nga siya. Yumuko si Larry at tiningnan ang katawan ni Kyle na may kunot noo, nakatago sa likod ng maskara sa kanyang mukha. Bumalik ang kanyang ulo, ang mga mata ay nakatingin sa isa sa apat na lalaking may itim na buhok. Kung tama ang naaalala ko, hindi ba sinabi ko sa inyo na bigyan siya ng potion? Ang malakas niyang boses ay umalangaw-ngaw sa selda. Bahagyang nanginginig ang lalaking may itim na buhok bago siya lumapit. Ipinapangako ko na binigyan ko siya ng potion. Mababa lang ang grade nito. Nag-click ng dila si Larry. Mahal ang potion kahit na mayroon siyang ilang high grade, pero bakit niya ito sasayangin sa isang taong kinidnap niya? Hayaan mo na. Makikipag-usap ako sa matanda tungkol dito. Sa tingin ko, hindi mahalaga ang taong ito maliban sa katotohanan siya ang nakaban sa fire beast na iyon. Tiningnan niya ulit si Kyle. Mas seryoso ngayon, ang mana niya ay lumabas mula sa kanyang katawan habang nakatingin kay Kyle na may kunot noo dahil kahit gaano niya subukan, hindi niya maramdaman ang kahit isang maliit na mana sa katawan ni Kyle. Kakaiba. Kahit napatay na siya, bakit ang katawan niya ay parang isang walang laman na shell na walang energy o force? Wala akong maramdaman. Inilipat ni Larry ang kanyang kamay at inilagay ang dalawa sa kanyang mga daliri sa ilalim ng ilong ni Kyle para maramdaman ang paghinga. Ang tingin ni Alec ay nakatuon sa likod ni Larry habang pinipigilan ang kanyang hininga habang mahigpit na hawak ang mga metal bars. Patuloy siyang nagdarasal sa kanyang sarili para hindi mahuli si Kyle. Ang ibang estudyante ay hindi rin maganda ang kalagayan, may pagkabalisa sa kanilang mga mukha. Alam nilang kung mahuli si Kyle, walang magandang mangyayari. Sa ilalim ng matinding titig nila, tiningnan ni Larry ang paghinga ni Kyle. Hindi na siya humihinga. Bumulong siya bago hawakan ang pulso ni Kyle para suriin pa, pero nang hawakan niya ang pulso ni Kyle, agad niya itong binitawan. Bakit ang lamig ng katawan niya?
Nang una, nang sipin niya ang tiyan ni Kyle, ang lamig ay hindi gaanong matindi dahil hindi niya ito direktang hinawakan, pero ngayon pagkatapos hawakan ang balat ni Kyle ng diretso, hindi na nang ahas si Larry na hawakan ulit ito. Ang lamig na ito ay hindi simple. Sa isang hawak lang, nasunog na ang mana sa paligid ng aking palad. Anong nangyari sa batang ito? Tumayo si Larry at tumingin sa iba. Kailangan kong i-report ito. Kaya manatili kayong lahat dito at bantayan ang katawan niya hanggang sa bumalik ako. Tumango ang apat na lalaking may itim na buhok at pinanood ang paglalaho ng likod ni Larry sa malayo. Pinunasan ni Alec ang pawis sa kanyang noo nang makita niyang maayos ang lahat. Sige. Sana gumana ito. Tiningnan niya si Carcel at lahat sila ay naghintay kay Larry na bumalik. Samantala, si Kyle ay tahimik na nakahiga sa parehong lugar, pero kung titingnan ng mabuti, humihinga siya, kahit na mahina. Mapayapa ang kanyang mukha na walang emosyon, pero sa kanyang isipan, magulo ang kanyang mga iniisip. Sigurado siyang magsisimula na siyang pawisan nang biglang ilabas ni Larry ang kanyang aura para suriin ang kanyang katawan, pero salamat sa lamig na kumapit sa kanyang balat, naiwasan niyang mamatay. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ilabas ni Larry ang kanyang aura, naramdaman ni Kyle ang kanyang rank. Hindi naman mahina si Larry. Naka-restrain ang kanyang aura, pero siya ay A, negative rank. Malakas siya, pero kailangan kong mag-risk. Ang mas maraming oras na nasasayang, mas mapanganib para kay Bia. Kailangan kong umalis sa lugar na ito ng mabilis. Naghintay si Kyle ng matagal nang marinig niya ang ritmo ng mga yapot na umaalingaw-ngaw sa labas ng selda. Inaayos niya ang kanyang mahina na paghinga at nanahimik ulit. Huminto si Larry sa labas ng selda, sinulyapan niya ang katawan ni Kyle. Tulad ng inaasahan ko, hindi siya gaanong mahalaga. Kunin ang katawan niya at itapon sa second chamber. Nanginginig ang apat na lalaking may itim na buhok nang marinig nila ang second chamber. Isang mapanganib na lugar kung saan ang isa sa mga may sakit na matatandang elder na nagtatrabaho para sa kanilang big boss ay nag-eeksperimento sa mga patay na katawan. Magmadali kayo. Iwinagayway ni Larry ang kanyang kamay at isa sa mga lalaking may itim na buhok ang pumasok sa selda ni Kyle. Binuksan niya ang itim na mga kedena sa mga palso ni Kyle gamit ang kakaibang square-shaped device bago hilahin ang kanyang katawan na parang basahan. Masyadong malamig ang katawan niya. Yumigting ang ngipin ng lalaki dahil parang yelo ang kanyang hinahawakan, pero ang yelo ay 10 beses na mas malamig kaysa sa normal na yelo. Umalis si Larry sa lugar kasama ang apat na lalaking may itim na buhok na sumusunod sa kanya. Ang nasa huli ay hinihila ang katawan ni Kyle. Pinanood ng lahat ng estudyante ang paghila kay Kyle palabas. Sa normal na pangyayari, gagawa sila ng ingay dahil sa pagkamatay ng kanilang kaibigan sa mga walang pusong lalaki, pero dahil sa seryosong bagay, nakalimutan nilang kumilos. Huminga ng malalim si Jenny at tumingin sa labas. Bakit parang feeling ko, hindi na siya babalik para iligtas tayo? Kinusat ni Alec ang tulay ng kanyang ilong. Alam niya kung bakit ganoon kadesperado si Kyle na umalis sa lugar na ito. Dahil ito kay Bia. Babalik siya kung nakaligtas siya roon. Samantala, sa academy. Naglalakad si George sa square field na may frustrated na ekspresyon. Tiningnan niya ang blue-haired na matandang lalaki na nagtitrack ng sirang array coordinates. 5 oras na pero walang progreso. Nakatayo si Nine na ilang metro ang layo sa kanya. Ang taong nagtatrabaho sa array ay isa sa mga lalaking sumusunod sa kanya pagkatapos niyang umalis sa kanyang kaharian. Tiningnan niya ang dalawang individual na nakatayo sa tabi niya na may buntong hininga. Ang una ay si Gowen, isa sa gray-haired twins habang ang isa ay si Lara. Nagising siya 2 oras na ang nakakaraan at kasing gulat niya si Nine. Ang malamig niyang tingin ay nakatuon sa blue-haired na lalaki na nag-aayos ng array dito at doon. Gaano pa katagal ang kailangan mo? Sabi niya habang tinitingnan ang blue-haired na lalaki na may kunot noong kilay. Gusto niyang humingi ng tulong sa kanyang ama dahil malakas ito, pero pinigilan siya ng vice principal. Nasayang na natin ang napakaraming oras. Sinulyapan ng blue-haired na matandang lalaki si Lara na walang emosyong mukha, pero hindi niya pinansin ang mga bata at tumingin kay George. Nahanap ko na ang coordinates. Nawala si George sa kinatatayuan niya at lumitaw sa harap nito na may kidlat. Lokasyon. Medyo malayo ito rito. Halos malapit na sa east border. Ang konektado sa madilim na kagubatan. Tumango si George at nagsimulang lumutang, sa isang iglap ay nawala siya sa academy. Tiningnan ni Elder Elise ang kanyang figure at sumunod sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Nagkatinginan sina Nine at Lara na may frustration.
Gusto nilang sumunod sa kanila, pero paano nila mapapantayan ang bilis nila? Ang tanging magagawa nila ay maghintay. Naramdaman ng pag-alis ni na George at Elise, isa pang elder ang lumabas mula sa isa sa mga gusali ng academy at tahimik na lumutang sa itaas ng academy na nakatingin sa kanilang mga naglalaho na likod. Hindi tulad ng ibang elders, mas malayo ang itsura niya sa mortal na mundo. Ang mahabang itim na buhok niya ay umiikot sa likuran niya habang nakatingin sa paligid gamit ang kanyang matalas na walang emosyong mga mata. Hay! Sino kaya ang nang-ahas na atakihin tayo kahit alam na ang consequences ng kanilang mga gagawin? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.